Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Kaya nga naging usap-usapan ngayon sa social media. At ito upang pag-usapan po natin, nasa kabilang linya ng ating komunikasyon, si Miss Lalaine Guanzon, isa pong PWD at advocate po, dyan po sa Barangay Comembo, Taguig City, ha? Magandang hapon po, Miss Lalaine Guanzon. Welcome po sa programang Target On Air. Magandang hapon din po sa buong mga persons with disability at sa mga makabagong Pilipino. Ma'am, tayo napapakinggan po sa DZME. Ma'am, nung nakita niyo po yung bagong rampa dyan po sa Film Station, ano po inyong naging initial na reaction? Alam niyo po, nakakatuwa. Una, nakakatuwa. Tuwa ako, wow, sa wakas, makakasakay na ako ng carousel bus. Pero kasi kahapon kasi seminar namin sa Inclusive DRRM sa Taguig, no, kasama na aming Mayor Lani Cayetano. May tumawag po sa akin reporter, sabi niya, ma'am, puntahan kita dyan ngayon, interviewin kita. Pero binigyan niya na ako ng idea, no? Sabi ko, sir, hindi ko pa nakikita yan, baka maging bias ako. At ginawa niya, binidyo niya na lang. Nakita ko, muntik na mapamura. Sabi ko, ano ba yan? Nakikita ko pa lang yung kintab ng sahig. Sabi ko, my God, alam niyo po sa totoo lang, hate ko po yung ganong itsura ng ng sahig kasi madulas po talaga yan. Kasi ganyan po yung klase ng design sa mga ambulance. Sa ambulance po kasi sumasakay ako eh. So kahit na po naka-brake po ako sa ambulance, umaandar pa rin po kasi madulas nga po yan. Tapos nung tinitingnan ko na po, sabi ko, naku, eto na naman, mababranding na naman ang Pilipinas sa stupid design. Ma'am, ano po, bali, meron po ba kayong nais na sabihin o hilingin po sa MMDA bilang advocate ng PWD? Actually, kaibigan namin ng MMDA kasi part po kami ng MMDA Accessibility Audit, Accessibility Team ng MMDA. Sabi ko nga, kinokontak ko nga po yung ating focal person doon para makuha namin yung side. Kung ano ba yung maitutulong namin, paano ba nila aayos, baka makatulong po kami. Alam niyo, sir, unang-una naging problema dyan, wala na namang konsultasyon sa PWD sector. Sir, kung nakita nyo sa ibang network, no, si Architect Estacio, talagang hindi po standard. Parang 8 point something lang, pero naging 14 yung slope niya po. So talagang napakatarik at napakadelikado po sa aming mga wheelchair user. Ako po kasi ay motorized ang aking wheelchair. Kaya parang marami nga pong interesado na dalhin ako doon para matry namin kung kakayanin kumapit ng gulong ng aking motorized wheelchair. Napakadelikado po talaga, sir. Napakatarik po talaga dahil nakita ko po yung isang kasamaan ko, si Nelson, na hindi niya kayang i-maneuver o i-propel yung kanya pong wheelchair. Sabi ko, parang natakot naman ako. Sabi ko, baka bumalibag ako dito. Ma'am, bali sa tingin po ba ninyo, sapat po yung mga naibibigay pong importansya para po sa ating mga PWD pagdating po dun sa mga public transport? Hindi po, isa po malaking issue yan. Actually, ako po lagi po kami po yung laman ng DOTR, LTO at ng DPWS kasi ako po talaga tahasang nakikilahok at kumakausap sa ating gobyerno para po pakinggan ang daing, ang pangangailangan ng aming sektor. Alam niyo, sir, ilan na po yung mga estudyante nag-interview sa akin kung ako po dahil nakakasakay sa carousel bus. Sabi ko, imposible po yan, suntok sa buwan. Bakit? Kasi wala naman pong elevator o rampa paakyat sa gitna ng EDSA. May isa talaga nangulit. Sabi niya, ma'am,
sakay ka namin. Tapos natin kung maisasakay ka namin. Imposible po. Saan niyo po ako ibababa? Kung pwede, dulo-dulo. Kaya tonto ako, nabi ko, may elevator na. Yung pala, hindi rin pala ako makakaakyat, hindi rin pala ako makakasakay ng carousel bus. Di ba po? Nagbigay po ng tulong ang gobyerno natin sa mga nahihirapan sa pamasahe na libre sila. Parang kami hindi. Okay, ma'am, message po dun sa mga tagapakinig, lalong-lalo na po dun sa mga ahensya po ng gobyerno na maaring makapagbigay po ng pangangailangan ng ating mga kababayan na PWD, ma'am. Nananawagan po ako sa ating gobyerno. Meron po tayong batas. Ang ganda po ng batas natin, BP 344. Being amended, yung ibang provision po dito ay base sa universal design under Philippine context. Hello po, comply naman po tayo kasi baka po sa susunod na report natin sa UNCRPD, mapunta ho tayo sa number 1 na hindi sumusunod. Nakakaya naman po. Hello, government. Meron po tayo mga magagaling na inhinyero at mga arkitekto at mga eksperto sa anumang aspeto, no, para sa person with disability. Please, naman po, wag lang yung makapag-comply lang, okay na. Gawin niyo po yung tama kasi po buhay po yung nakataya dyan. Mga pilay na nga po kami, mapipilay pa po kami uli. Kung pag ginamit po namin yan, and sana po mapag-isipan, mapagplanuhan. Ay, alam niyo sir kung ano po ang key sa success na yan. Isama niyo po kami sa pagpaplano at paggawa ng anumang programa niyo. Sir, may mantra kami, nothing about us without us. Kami po ang nakakaalam kung ano po ang tama at para sa amin, isama niyo po kami. Yun lang po yung talagang panawagan namin sa gobyerno. In fairness mo sa government, sir, marami na pong magagandang proyekto at programa para sa amin. Ang nagiging problema po, hindi kami sinasama sa pagpaplano. Kaya pag pumalpak, sisihan na lang po. Kumbaga malaki po yung may tutulong nyo para maitama po yung mga maling project po nila. Yes, tama po yun. Isama niyo po kami. Willing po kaming mag-participate po sa maiaambag po namin para maging tama at nasa sa ayos po ang lahat ng magagandang programa ng gobyerno para sa mga persons with disability po. Okay, salamat po Ma'am Laling Guanzon, ang coordinator po ng Mabini Movement and PW Advocate sa Barangay Comembo sa Taguig City. Ma'am, ingat po palagi. Maraming salamat po. God bless you po. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.